kilala yung sarili, hindi mo mabigyan ng halaga kung sino ka. Kaya karamihan sa mga kabataan, parang walang direksyon. Hindi naghanap ng direksyon. Saan ba talaga patungo? Ako, papunta sa pagkamatanda. Ayun, sigurado patanda ka. Kung hindi ka mamatay na maaga. Pero habang ikaw ay papunta ng matanda, kailangan malaman mo sa bawat punto ng iyong buhay kung sino ka. Kasi ang halaga ng iyong buhay depends on that knowledge of who you are. Kung hanga tayo sa mga artista, hindi si was that maliban kay Michael Jackson, si Justin Bieber, ako humanga, naging bilyonaryo. Bakit? Kilala niya ang kanyang sarili at pinakilala niya sa lahat ng kabataan sa buong mundo. Humahanga, bumibili ng kanyang musika, nakikinig sa kanyang music, nanonood sa kanilang mga TV stations, nagbabayad. Sino yung mayaman? Si Justin Bieber. Sino naghihirap? Yung Ganun ang nangyari sa mga Pilipino at sa mga kabataan sa ibang mundo. Walang direksyon. Madaling ma-attract sa iba't ibang mga attractions. Sa TV, sa radio. Sino po sinasabi ko namin, ano ba rin ako? Si Daniela, si Catherine. Kinikilig. Makita lang yung artista na yun, kahit gutom. Yung pagsisave ng pera, pabili ng ticket, makapasok. Pero kung sa Manila, alam namin sa samahan, pag-anak samahan na kilala namin. Ako, isisave yung kanyang allowance para makabili ng ticket, makapasok doon sa show ng mga artista. Pero magkatapos ng show, lalong nagiging. Bakit? Walang halaga sa sarili. Hindi nakikita ang kanyang identity. Ang Diyos natin, God Almighty, wants each and every one of you to know the truth. Bakit? Upang ikaw ay respetuhin ng iyong sarili at respetuhin ng iba. Upang ikaw ay igalang, upang ikaw ay nagkaroon ng dignidad. Hindi tawag na dignity. Ang taong walang dignidad, hindi nag-respeto. Hindi lalampaso. Ang taong walang dignidad, parang basura. Kaya ang pagtingin natin sa ibang tao, mabuti tayo rito, ganito sa eskwelahan, nakapag-aral, meron tayong magandang suot, meron tayong napag-aralan. Pero pag makita mo doon sa labas, ang katao mo lang pinag-aralan, pusot-pusot, ang damit, walang damit. Parang nagpapalimos. Anong tingin mo sa kanila? Minsan mababa. Pero sa mata ng Diyos, sila ay mahal. Bakit? Sila ay tao. Ang unang dapat ninyong natin malaman, lahat na tao ay may dignidad. Lahat na tao ay may identity. Lahat na tao ay mahalaga. Bakit? Kasi ang tao ay nilumong from God's image. Kung umpisahan natin sa Biblia, nang kini-create yung tao, ginawa ng Diyos ayon sa kanyang itsura. Walang pangit. Lahat magaganda. Pero ano ginagawa ng tao? Tingin sa kapwa-tao, pangit siya at may maganda. Hindi tama yun. Ang dapat itingnan ng isang tao, hindi yung outward appearance. What is inside? Ano yung nasa kaluluwa, ito sa loob, hindi katawan. At yun ang halaga ng pag-usapan niya. Seryoso ba tayo? Baka masasya kayo sa sinasabi ko. Pero yun po ay katotohanan. Binigyan ko sa iyo katotohanan. Kailangan bawat isa sa inyo matutunan ninyo, meron kayong identity, meron kayong dignidad. Bakit?
Kasi ikaw ay ayon sa limits. Ang Diyos ay ginagalang. Ikaw na, gawa ng Diyos, ay igagalang. Ang lesson natin for today ay mayroong ihinto. Ito ay ayon sa Biblia. In fact, sabi ni Pharisee at a tax collector. Ito ay nasa aklat na sinulat ni Lucas, isa sa mga apostoles, ang disciples ni Jesus Christ. Ang istorya ay ganito. May nagsisimba. Sinong galing magbasa dito? Galing ko. O, kita bibasa. Luke chapter 18, verse 9 hanggang sa 11. Gusto mo na ako? Luke 18, verse 9. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, and even like this tax collector. Fast twice a week and I give tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, will home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Okay, dalawang tao, dalawang personalidad ang nabanggit dito. Sino yung dalawa? Isang Pariseo at isang tinatawag ng tax collector. Isang BIR agent. Alam niyo BIR, mamuli ka ng buwis. Kung kayo ay magtatrabaho, magbabayad ka ng buwis. Dito, alam ko sa Pilipinas, maraming nagtatago, tinatago ng buwis, hindi nagbabayad. Mga milyonaryo pa, ninanakaw pa yung pera, tinatago na yung buwis. Sa Amerika po, there are only two things which you cannot escape from. Number one is taxes, number two, debt. Wala yung maki-eskapa doon sa Amerika na hindi ka magbabayad ng tax. Kung hindi ka magbabayad ng tax, pwede kami makulong. Bawat sweldo mo, kinakaltasan na, kinukuha na yung income tax. Katawag. Doon sa amin sa New York, mahirap, tatlo ang taxes namin doon. Isang city tax, isang state tax, at isang federal tax. Sabihin niyo, oh, naku, swerte kayo. Nandoon kayo sa New York na trabaho, kumikita kayo, dalang. Ang kaltas ko, halos kalahati ng sweldo mo, tax. So, hindi rin pala. Sa akala ninyo na maganda, hindi rin. Ang maganda lang, ang taxes doon, ginagamit talaga para sa interest ng tao. Roads, bridges, mga hospitals, ginagamit. Dito sa Pilipinas, minsan ang tax pinupusan. Yun ang ginagawa ng tax collector na nandito. Ang tax collector, ng unang panahon ng Kristo, isa siyang citizens sa locality na yun. For example, doon sa Jerusalem, mayroong isang tao doon, binibili na yung pwesto na yun. Yung job na yun as a tax collector, bibiling ko ng 10,000 pesos. Tapos ikaw ngayon ang mangulit ka ng tax. Bahala ka kung magkano ikukulit mo. Minsan mas mataas pa kasi dapat ko